May ibabahagi akong kwento tungkol sa aming family driver na si Kuya Arnel, pero mas kilala namin siya sa palayaw na Kuya Carmela. Tuwing gabi, nagsa-sideline si Kuya bilang taxi driver gamit ang sarili niyang sasakyan. Noong gabing iyon, bandang early 2000s, nagdesisyon siyang maglabas ng taxi dahil wala naman siyang ibang lakad. Pumila siya sa Greenbelt 1 Taxi Bay. Doon kasi madalas may mga pasaherong lumalabas pagkatapos ng last full show sa sinihan. Habang naghihintay, siya na ang nasa unahan ng pila nang may isang babaeng sumakay. Nakaitim ito mula ulo hanggang paa. Mahaba ang buhok, mahinhin ang kilos at walang imik. Umupo siya sa likuran. "Ma'am, saan po tayo?" tanong ni Kuya. Mahinahon ang sagot ng babae. Makati Avenue. Kaya nagmaneho si Kuya papunta roon. Pagdating nila sa may Ayala, nag-red light kaya huminto siya. Habang naghihintay, sinilip ni Kuya sa rear view mirror. Nandoon pa naman ang babae, tahimik lang at nakaupo. Pero nang papunta na sila sa Makati Ave, nagtanong ulit si Kuya. "Kaliwa po ba o kanan, ma'am?" Walang sagot. Inulit niya, baka naman nakatulog lang ang babae. Pero tahimik pa rin. Kaya sinilip niya ulit ang salamin. Wala na. Kinabahan siya, kaya dahan-dahan niyang ipinarada sa gilid ng kalsada ang taxi. Bumaba siya at binuksan ang pinto sa likod, pero walang tao. Walang bakas ng pasahero. Hindi rin naman bumukas ang pinto. Kaya imposibleng nakababa ito nang hindi niya napansin. Doon na siya nagsimulang manginig sa takot. Umuwi na lang siya, pero bago umuwi, dumaan muna sa tambayan ng mga taxi driver sa Bautista Street, Palanan, Makati. Doon siya nagkape para kumalma at ikinuwento ang nangyari. Ang sabi ng isa sa mga kasamahan niya, "Hay nako, hindi ka nag-iisa. Marami na ring nakasakay dyan na babae na nakaitim. Bigla na lang nawawala pagdating ng Makati Ave." Napatingin si Kuya Carmela sa labas. Madaling araw na. Tahimik ang kalsada, pero parang may malamig na hangin na dumaan sa tabi niya. At mula noon, hindi na siya pumila ulit sa Greenbelt tuwing gabi. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.